Ngayong araw mga ka-G, samahan niyo ako makipagbinyag. Pero medyo challenging nga lang yung pagpunta dito dahil tatawid tayo sa ilog at dadaan talaga tayo sa bundok. Hello sa inyo mga ka-G! Ngayong araw mabuti na lang medyo maganda yung panahon. Pero kilala niyo naman si Kuya G, umulan bumagyo talagang G na G lang yan. Lalo na ngayong araw merong nag-aya sa atin na makipagbinyag daw tayo. Inaaya nga ako ng kaibigan ko dahil marami daw pagkain doon. Kuya G, dahil lang sa pagkain pumunta ka dyan? Hindi naman, pero parang isa na rin yon. Biro lang yon, isa talaga sa mga pinunta ko dito. Gusto kong makita kung paano nga ba nagse-celebrate yung mga kapatid nating Aita sa simple nilang selebrasyon. Kaya naman ayan, minabuti na namin iiwan yung mga motor dito sa paanan ng bundok. Dahil dito sa dinadaanan namin ngayon ay hindi na pwedeng makadaan yung motor. Masyadong delikado dahil una sa lahat pababato at napakadulas din talaga ng daan. Sabi sa akin itong kaibigan ko halos 30 minutes lang daw nalakaran makakadating na rin kami doon. May nadaanan pa nga kaming ilog dito. Grabe ang lamig ng tubig, ang sarap maligo. Maliligo na nga sana ako dyan kaso naalala ko wala pala akong dalang dami. Ako mga ka-G, talagang gustong gusto ko yung mga ganitong klaseng adventure. Sisiw pa nga lang talaga sa akin kung anong lagay namin ngayon. Ang gusto ko nga may mga buhaya pa dito habang tumatawid kami. Kuya G, hindi ka pa talaga pwedeng mawala dahil meron ka pang responsibilidad sa pamilya mo. At nung makatawid na nga kami dito sa ilog, bigla akong nauhaw. Tinatanong ko nga yung mga kasama ko dyan kung saan ba merong tindahan dito para makabili kami. Sabi nila wala daw tindahan dito pero mabuti na lang meron kami nakitang gripo dito. Yung tubig daw na lumalabas dito galing sa bundok. At nung sinubukan ko nga maghilamos dito, grabe napaka-fresh ng tubig at ang lamig nito. Kaya naman dali-dali na rin akong uminom. At matapos nga rin nun, nakadating na rin kami dito sa lugar kung saan gaganapin yung binyag. Inabutan nga namin na nagpe-prepare pa sila dito. At sa totoo lang mga ka-G, first time kong makakita ng celebration dito sa bundok. At masasabi kong napakasimple lang talaga ng selebrasyon na to. Inabutan ko nga si tatay dito na isang katutubo na inaayos nila itong gate. Naglalagay nga sila dito ng dahon ng buko. Ito daw yung magsisilbing indikasyon na meron daw simpleng handahan dito. Nakasanay na daw nilang gawin ito dito sa bundok. Mga ka-G, kayo ba? Pag ba merong selebrasyon sa inyo tulad ng ganito, naglalagay din kayo ng dahon ng buko? I-comment nyo yan sa baba. Gusto ko mabasa. At mga ka-G, habang nag-aayos nga sila dito bigla kaming pinatawag lahat. At lahat nga talaga kami pinapasok dito sa kwarto. Nagtataka nga ako dyan kung bakit kami pinapasok. Tinanong ko nga dyan kung bakit, pero ang sabi nila sa akin, basta gawin ko na lang daw kung anong ginagawa nila. Wala naman daw mawawala kung susundan ko to at parte na rin daw ng tradisyon nila to. Meron ngang isang babae na biglang nanlambot at ang paniniwala nila dito baka daw nausog siya. Kaya naman kami lahat na nandito hinimas yung ulo niya at yung tenga niya. Isa daw kasi to sa paraan para maalis yung usog. Tinanong ko nga sila dito kung delikado ba yung usog na yon. Ang sabi nila sa akin, oo, delikado daw yon lalo na pag hindi agad na agapan. Ang sabi ko naman sa kanila baka nagugutom lang si ate kaya naman nanlalambot siya. Pero iba daw talaga yung pakiramdam nila dito na asog daw talaga siya. Mga ka-G, i-comment nyo naman kung paano ba nalalaman kung may asog yung isang tao. Nakakahawa ba yun na parang lagnat? Going back dito sa video mga ka-G, nagpatawag na nga sila ng albularyo. Pagka daw meron mga ganitong pangyayari sa lugar nila, si nanay daw agad yung tatawagan nila. Malayo daw kasi dito yung hospital, kaya naman si nanay yung nagsisilbi nilang nurse dito. Si nanay, kumuha nga siya ng itlog at nilagay niya dito sa ulo ni ate. At parang meron siyang binubulong. At idinampi niya nga rin to sa tiyan ni ate. At pagkatapos noon, sabi niya sa akin, "O Tong, anong pangalan mo?" "Ang pangalan ko po ay Kuya G." O sige Kuya G, tulungan mo ko, hawakan mo tong baso, no? Pakahawakan mo yung baso, no? Kasi pag nangalambot ka, mauulog yung baso. Mauna pang mababasag yung baso kesa dito sa itlog. Sabi ko naman kay nanay, "Nay, sige na basagin nyo na yung itlog kasi nanlalambot na po yung pasyente." Awat tong balo ko yung gagawin ko, mo ko pa ako na. At ayun mga ka-G, nung nabasag na nga yung itlog, si nanay parang meron nga daw siyang nababasa dito. Ang sabi ni nanay kung bakit daw siya nanlalambot, dahil daw sa alimom.
At meron nga dalawang ibon dito na nakita nilang binasag yung itlog. Siguro sabi nila sa isip nila, wag na silang mangitlog kasi babasagin lang din. At nung lumabas na ako ng bahay, dinatnan ko nga sila dito na napaka-busy pa rin. Talagang gumagawa pa talaga sila dyan na parang arko. At napansin ko nga ngayon na talagang lahat ng nandito nagtutulungan sila. Ngayon ko masasabing napakasipag talaga ng mga kapatid nating Aita. Kaya naman habang pinagmamasdan ko sila dyan, talagang natutuwa ako dahil nagtutulungan talaga sila lahat. Nakita ko talaga yung mga katutubo natin dito, talagang willing silang tumulong. At matapos nga ng 20 minutes, napansin ko na meron ng mga lobo dito. At nung pumasok na ako dito sa loob, nakita ko tong si ate. Si ate nga pala yung sinasabi nilang naasog kanina. Tinanong ko nga siya dito kung kamusta yung pakiramdam niya. Sabi niya sa akin matapos niya daw uminom ng mainit na tubig, naging okay na rin siya. Sabi ko naman sa kanya, mabuti naman naging okay ka na kasi nag-aalala kami talaga lahat. Lalo na't malayo tayo sa hospital. Going back dito sa video, etong mga to, ito daw yung ipapamigay nila mamaya sa bisita. At nung all set na yung pinaka-venue, naghihintay na yung mga bisita sa labas at naka-ready na rin yung mga pagkain. Mabuti na lang dumating na rin agad itong bininyagan. Habang tinititigan ko nga siya dyan, talaga nanggigigil ako sa kanya kasi ang cute niya. Sabi ko nga sa kanya dyan, gusto mo ba iuwi na kita? Kuya G naman, may alay sa ka na nga tapos gusto mo pa magkaanak? Sino ba naman ayaw magkaanak kung ganito ka pogi yung magiging baby mo? At matapos nga lang ng ilang sandali, yung mga bisita sa labas, isa-isa na nga rin silang pumapasok. At ako halos ayaw ko nang bitawan nitong baby kasi ang cute niya talaga. At mga ka-G, meron akong napansin na kakaiba dito sa pagsa-celebrate nila. Kung sa atin, nakahiwalay yung mga pagkain at kailangan pa lang natin pumila para makakuha ng pagkain. Dito naman sa kanila, lahat ng pagkain nandito na sa table mo. Bahala ka na kung anong gusto mong kunin at kung gusto mo bang ubusin lahat. Kumbaga dito mga ka-G, hindi mo na kailangan pumila at hindi mo kailangan magtanong kung pwede ka bang bumalik ulit. Kumbaga ang style nila dito mga ka-G, unlimited buffet. Tapos batch per batch yung pagpasok ng mga bisita dito para kumain. Pagkatapos mo kumain, pwede ka nang lumabas dahil sa pinag-upuan mo merong panibagong uupo para kumain. At dito, wala silang program na sinusunod, basta ang importante sa kanila, makakain lahat ng bisita. At nakipagkwentuhan nga lang ako dito sa mga kapatid nating Aita. Ang sabi nila sa akin, dahil ngayon lang daw nila ako nakita, mamagican daw nila ako. Pagmasdan ko nga daw yung maliit na bato na nasa palad ni kuya dahil mapapatalon niya daw yon. At laking gulat ko nga na napapatalon niya talaga itong maliit na bato. At habang umiinom nga ako ng soft drinks dito, meron mga lumapit sa akin para magpa-picture. O mga ka-G, siguro hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang tayo ulit bukas ha. O sige na, bye-bye sa inyo mga ka-G.